Hi guys, this is Mamiel, back again with another mini vlog. So for today's vlog ay saktong-sakto nga lang itong dating ng tent dahil kinabukasan nga ay camping na ni Kuya Zian. Automatic na nga tong tent na to dahil hindi mo na nga rin siya kailangan pang i-assemble, bali tinanggal ko nga lang yan. Tingnan mo, no need nang i-assemble me, talagang ready to use na itong camping tent na to. Kasyang-kasya nga dito ang dalawang tao, talaga naman kung makakita mo tong tent na to sa personal, napakapulido ng pagkakatahe at very smooth ng zipper niya mi. 300 plus nga lang pala to mga mima, kaya kung naghahanap ka ng mura pero magandang quality, highly recommended ko itong camping tent na to. Napakadaling tupiin dahil i-connect mo nga lang ulit yung dalawang string tapos magiging ganito na yung itsura niya. Kung gusto mo nga rin ito, ilalagay ko yung link sa comment section or click the yellow basket. Tapos ayan, habang si Kuya Sia naman nga inaayos na nga itong tali na gagamitin niya para sa not-tying activity nila. At kinabukasan, agad ko naman nga rin inasikaso yung mga damit na dadalhin namin ni Kuya Zian dahil sasamahan ko nga siya sa first camping niya. Una ko ang inayos dyan, syempre etong kalabaw baka makalimutan, tapos inayos ko na rin nga pala etong BSP Type B uniform nila Kuya Zian. Ang Type B uniform nga yung dadalhin ko at medyo gustot nga itong short kaya naman pinlansya ko pa nga muna yan. Tapos ayan, nilagay ko na rin nga pala yung iba pa niyang damit na gagamitin dito sa kanyang bag para nga hindi namin makalimutan. Tapos pinunasan ko na rin nga pala etong sapatos na gagamitin niya nga sa kanyang Type B uniform. Nung matapos na nga rin kami dyan mag-asikaso ng mga kakailanganin namin, agad naman nga rin kami pumunta dito sa may Kalagbangan Elementary. 24 nga silang magkakasama plus kami pang mga parents at excited na nga ang mga bata habang nag-aantay kami dyan dahil alas 9 nga yung alis namin. At nakakatuwa lang na marinig na talaga namang nanonood sila ng mga mini vlogs ko at mga solid follower ko nga itong mga batang ito. Hindi nga ako natutuwang dumaan dito sa may Kalagbangan Elementary dahil kapag dumadaan nga ako dito ay parating ang sumisigaw ang mga bata na, "Hi Ma'am Yel, nanonood po kami ng mga vlogs mo." Pero kapag nakakarinig ako ng ganito ay nawawala yung pagod ko sa pag-video, sa pag-i-edit at sa pag-voice over. Tapos nung dumating na nga yung jeep ay agad naman nga rin kami pumunta dito para nga dalhin na yung iba pang gamit na daladala namin at para nga maisaayos ito dahil gamit pa lang mi parang pupuno na dito sa jeep. At talaga namang Girl Scout etong si Ate Liit dahil napakaganda nga ng kanyang higaan dahil meron nga siyang daladalang kutsyon. Tawanan nga kami dyan nung makita namin si Ate Arlie na meron nga daladalang maleta, parang hindi na nga uuwi ng Kalagbangan. Tapos ayan, inaayos rin nga pala or sinasalansan na maayos yung mga gamit namin sa loob ng jeep para naman makaupo kami ng komportable. Tapos ayan, marami rin nga pala kami dyan na daladalang kawayan dahil magtatayo nga ng tent para nga hindi maulanan o mabasa yung mga tent na itatayo ng mga bata. Fast forward, nakarating na rin nga pala kami dito sa may Barceloneta Elementary School at napakalawak ng school nila mi. Katuwa nga tong daladala ni Ate Liit dahil bukod sa kutsyon ay meron pa nga siyang pasigurong kulambo o talaga namang hindi makakagat ng lamok. At buti na nga lang meron kaming mga kasamang mga parents sa lalaki kaya naman madali nga lang matatayo tong tent na to. Di pa man nga kami dyan nagtatagal ay bigla naman nga sumama ang pakiramdam ni Kuya Zian kaya naman agad nga rin ako pumunta dito sa may sentro ng Barceloneta para bumili nga ng gamot. Bali nag-aantay na nga pala ako dyan ng masasakyan pabalik nga doon sa may Barceloneta Elementary at agad naman nga rin may dumating na jeep kaya naman sumakay na nga rin tayo dito. Habang nag-video nga ako dyan ay meron sa ating nakakilalang solid follower natin o diba hindi ko na-expect na meron palang mga taga Barcelonetang solid follower ni Ma'am Yel. Bilis nga lang naman ako nakabalik dito dahil medyo malapit lang naman yung sentro ng Barceloneta at naglakad na nga rin pala ako dyan papasok dito sa may elementary school. Nung makarating na ako dito sa may jeep ay pinakain ko na nga muna si Kuya Zian dyan ng burger dahil favorite niya nga yan. Tapos pinainom ko na rin nga pala siya dyan ng gamot. Bali ayan, malapit na nga rin matapos etong pinakamalaking tent na ginawa ng Kalagbangan Elementary School dahil dito nga namin ipupwesto lahat ng tent na daladala namin. Napaka-presko nga ng tent dito ni Ate Liit, talaga namang hindi ka may initan dito. Karaan nga ng ilang oras ay gumanda na nga rin yung pakiramdam ni Kuya Zian pero pinahiga ko pa nga rin siya dito sa may tent. 3 o'clock pa naman nga magsisimula yung activity nila, bali magkakaroon nga na muna ng misa bago nga sila magpaparade. Syempre kaming mga mommy ay dito na nga rin pumwesto sa may bandang gilid dahil nagpapalipas oras nga kami dyan at medyo may bonggang pagkakwentuhan. Tapos ayan, binisita pa nga dito ni Jay si Kuya Zian dahil dati nga silang magkaklase sa Soledad Elementary School. Napakaganda nga ng table na ginawa nila Sir Ryan, bali made of bamboo nga pala yan para meron kaming patungan dito ng mga pagkain. Bali 2:45 na nga ng mga oras ngayon kaya naman agad na nga rin nagbihis dito si Kuya Zian. Katuwa lang na dati Cub Scout si Kuya, ngayon ay Boy Scout na siya o diba kay bilis ng panahon at pagkatapos niya nga dyan magbihis ay pumunta naman nga kami dito sa labas dahil pipicturan ko siya. At nung saktong alas 3 na ay naman nga rin sila dyan nag-formation kaya naman iniwan ko na nga rin dito si Kuya Zian dahil magluluto pa nga kami ng kakainin nila for dinner. Bali si Ate Bibing nga yung nagsasaing dyan tapos si Ate Arlie naman ay naghihiwa na nga nitong sibuyas bawang habang kami naman ay naghihimay nga nitong malunggay. Ate Alma naman nga ay abala nga rin sa pagbabalat dyan ng papaya dahil ang lulutuin nga naming ulamin ng mga bata ay tinola. Tapos nga magparade dyan nila Kuya Zian ay bigla siyang bumalik dito sa may tent dahil bigla ulit sumama ang kanyang pakiramdam kaya naman agad ko na nga rin siyang pinakain dyan itong cupcake dahil eto nga yung gusto niyang kainin. Pagkatapos niya nga dyan kumain agad ko na nga rin siyang binihisan tapos pinunasan nga nitong basang tawel at nung alas 6 na nga agad ko na nga rin siyang pinakain dahil papainumin ko na nga rin siya ng gamot. Sabi ko nga dyan kay Kuya Zian, kinakausap ko nga siya kung uuwi na kami dahil baka hindi kayanin ng katawan niya pero ayaw niyang umuwi dahil baka daw gumaling pa siya o di sabi ko ikakoy sige. Tapos ayan, kinaumagahan agad naman nga rin kami pumunta dito sa bahay nila nanay bali naglakad nga lang pala kami dyan dahil hindi nga enough yung supply ng tubig doon sa school
pool. Kaya naman makikiligo na nga rin kami dito. So pagdating nga namin dito ay meron ngang pila. Kaya naman sabi ko nga dyan kila ate ay doon na nga lang kami sa gripo maligo. Tapos pagbalik nga namin dito ay nandito na rin nga pala si Ma'am Helen. At pagkatapos nga kumain ng mga bata ng pananghalian ay ganaman ngang umulan. Kaya naman problemado kami dito dahil nagtambak na nga dito sa may part na to. Ayun nga, medyo mataas na nga rin yung lagnat dyan ni Kuya Sian at medyo masama na talaga yung pakiramdam niya. Kaya naman agad na nga rin kami nagpasundo dito kay Don Makmak. Kaya ano fa, see you on my next vlog. Please like, follow, and share. Salamat sa panunood!